Ayun, magandang araw mga kapobre. Sasagot na naman kami ni Kuya Adel dito sa Cromax Motor at sa mga nagtatanong. At magbibigay tayo ng update sa mga ginagawang sasakyan ngayon dito sa Cromax Motor. Dito si Kuya Adel para sagutin yung mga katanungan. Okay, isang magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ito na naman kami na mga kapobre. Magbibigay tayo ng update. Bago natin ibigay yung detalye sa mga ginagawa natin dito, sagutin muna natin itong mga comment. Ayan, iba't ibang comment ito. Iba-ibang pakahulugan, iba-ibang pantanggap ng mga tao. Ayan. Pero lahat babasahin natin, good or bad. Okay. Una natin itong kay Sir Daniel Polawet. Yan. Sabi niya rito, ano match ng BC1 Eagle? Transmission. 739 ang gamit kong differential. Mahina sa ahon. Okay. Ang binabanggit dito ni Sir, yung matching ng differential at saka ng transmission. Ayan, BC1 ang makina niya, ang transmission niya Eagle. Ayan, yung trali niya. Tapos ang ginamit niyang differential, 739 yung bilang ng pinion at saka ring gear. Ayan, mabagal daw sa ahon. Kasi itong 739 na binabanggit dito, hindi talaga mamamatch sa Eagle na transmission. Kasi itong 739, sa mga BA1 lang ginagamit ito, tsaka baka small carrier, yung 739. Ang kamatch kasi nitong Eagle na transmission, mga big carrier na. Kung obserbahan mo sa mga kuha natin, sa mga dito, Isuzu na drop side o kaya Isuzu na mini dump truck, hindi na gumagamit ng ganito kasi hindi talagang magmamatch. Kasi maliit itong 739 niya eh. Kung mas mabuti pang 741 kaysa sa 739 eh. Kasi itong 741, pang-ahon. Kasi masyadong low speed. Magkadikit lang na may dalawang yan. 739, 741. Itong 739, na-experience ko na to sa BA1 na makina. 4 ang transmission, pero ang nakakabit kasi dati 741, pag pagkapalusong ka, Mach 1, sobra bagal. Kasi masyado nga low speed, yung 741. Nung pinaltan ko ng 739, gumanda yung lusong, gumanda ahon. Sa makatuwid, mas high speed itong 739 kaysa sa 741. Pero, hindi ko sinasabi na 741 gamitin niya. Palitan niya yung differential niya na big carrier. Yun ang mamamatch doon. Yung sinasabi ko, kumbaga, experience ko lang dun sa mga ginagawa natin ng mga mini dump truck, sa mga drop side na Isuzu, mga modelo na. Kasi Eagle, malaki transmission na to eh. 739, kaliit-liit niyan. Kumbaga, may hihirapan talaga yun sa ahon. Ayun. Okay, sana medyo naintindihan o kung medyo bitin sister sa paliwanag natin, pwede sila mag-comment. Okay. Kylie Bation, yan, Bation. Medyo mahirap kasi. Magkano hammer type nyo? Yung makina Isuzu Trooper. Hammer type, wala tayong available na ganyan. Tsaka hindi rin tayo mag-assemble ng hammer. Kasi masyado malaki puhunan. Malaki puhunan. Meron mang hammer, kumbaga, bibili natin na second hand, i-restore lang. Pero yung ganito kay sir, wala sir tayong maibibigyan na ganyan. Kasi masyado malaki puhunan. Okay. Gary the Great. Ito. Kay Sir Gary the Great. Ang unang comment niya, wala daw problema. O walang duda. Matibay. Pero makina, bulok. Puro old engine, nakaramihan, wala ng pyesa. Ayun. Ito sagot yan. Yung kasi ginagawa natin bago. Yung makina, mga C240 na binabanggit ng old, sa pyesa maraming pyesa. Kaya ganun ang napapakabit na makina, kasi may papel na siya. Pag bumili tayo ng mga modelo sa Santos, Japan, ang kalalabasin niyan ay rebuilt. Ibig sabihin, walang papel pa, palalagyan pa lang ng papel sa LTO. Malaki puhunan. Kaya tayo nagtsatsaga sa mga luma kasi maliit ang punan dahil yun lang ang kaya ng mga nagpapagawa. Pagka sinunod natin puro modelo, hindi naman kaya ng bibili, sino bibili sa atin?
negosyo yun sa atin, hanap buhay. Kaya tayo, doon lang tayo sa kayang bilhin, sa kayang ma-afford ng buyer. Ayan. Sino ba naman ang sino ba naman ang hindi magkakagusto sa modelo? Eh kasi nga modelo siya. Kahit ako gusto ko, di ba? Kaya lang hindi afford ng mamimili, eh ba't gagawa ka ng hindi mabibili? Di doon ka sa gagawin mo yung mabibili, di ba? Baka afford ni sir. Okay, wala nang problema sa comment ni sir. Talaga lang ganyan ang tadhana natin. Okay. Okay, yun lang. Tatlo ang ating comment ngayon o katanungan. Palagay ko nasagot naman natin kahit pa paano. Kaya next na natin to. Okay. Di pa tayo dito kay Sir Daniel. Daniel... Pangalan niya, Sir? Sir Daniel from Bulacan. Ito. Pero si Sir nasa Switzerland. Ayan. Ito yung kanyang Nissan Patrol. Ayan. Kahapon, inumpisahan ng liha niya. Pinalabas lahat ng mga... Ito kasi magaganda to. Hindi mo naman pwedeng sirain lahat yan o palabasin yan. Kasi pag pinalabas mo yan, lalong kakalawangin. Kaya ang ginagawa natin, lahat ng original, kasi yan ay niluto, tinubog sa Japan. Kumbaga, tinubog sa tamang panya eh. Niluluto ito, ilang chemical yun, halos 5 yung dinadaanan yan. Kaya hindi natin pwedeng palabasin yun, mawawala yung coated ng pampatibay niya. Yung kapit talaga. Yan. Kaya ang ginawa ng pintor natin dito, lahat ng pangit na kwan, ng mga ganyan, yun lang ang pinapalabas. Para yung original na coated na pintura hindi mawala. Bumili pa nga sila ng bagong, hindi mano-mano yan eh. Gumawa sila ng grinder na pangkwan talaga, pamburan yung mga yan. Ayun. Kaya kung mapapansin nyo, ilang araw na, nasa pagliliha pa lang sila. O ilang araw, halos 3 araw na. Ang nagagawa nila, puro liha pa lang. Yan. Ganun katagal ang preparasyon ng ganito. Yan. Tapos, nung tinanggal lahat ang accessories, meron tayong nakitang bulok na tier dito nakatago sa kabilang side. Sa kanan, sa running board. Re-repairin natin yon. Re-repairin ng bulok dito sa kabila. Halos mga kulang-kulang isang dangkal dito. Yun lang naman ang nakita kong damage. Tapos, itong salamin ni Sir, ayan. Kasi kung mapapansin mo, yung may frame to eh. Sa Jeep kasi ang ginagamit aluminum, frame ng sliding door. Ito ang ginamit ng Japan, galvanized na makapal. Yung goma niya medyo umangat. Ayan. Nung sinilip natin, yung pinaka-frame niya buo naman. Kaya lang, may kalawang. Kaya ang gagawin natin, wala naman tayong mabibiling ganito. Tatanggalin muna si goma, lilinisin loob bago pipinturahan. Tatanggalin kalawang. Tapos yung goma buo naman, ibabalik natin. Kasi wala tayong makikitang ganito eh. Pwede sana, kung hindi sliding, kung nakapix yung salamin, pwede natin palitan ng buo yung goma. Kaso, may sarili siyang frame, may release. Kaya hindi natin mapapalitan yan. Ang kagandahan niya, magandang balita dyan, yung nasa loob, hindi siya bulok. Madumi lang, lilinisin. Pero kung bulok yan, tatanggalin ko yan, re-repairing ko. Hindi naman bulok, sinilip natin, okay naman. Ayun. Okay na. Bali, kwento, black and white combination. Tapos, umorder tayo sa machine shop. Hindi ko lang nakukuha ng kung tapos na. Kasi ang usapan namin, i-deliver dito. Special na 2 inches. Yan. Bali, ang nangyari dito, 139 ang, ito, 139. Yung PCD, yung layo ng stud niya. Papalitan natin ng 114. Yung dating Nissan Patrol na mags, papalitan natin ng galing ng Navara. Ito. Ayan. Ito ipapalit natin, galing ng Navara. Kasi medyo magkaiba yung PCD, yung layo ng butas eh. Kaya maglalagay ng spacer para maging barako na rin, para lumabas na rin. Yan. Okay, yan lang ang gagawin natin dito sa Nissan Patrol. Okay ba? Okay. Dito sa Kugata may update. Kugata! Bali, inumpisahan na to eh. Tinanggal na yung mga tubo rito, saka yung pinaka-frame ng bubong, tinanggal na ayun sa gilid. Ngayon, ang gagawin natin, nandyan yung mga materialis ito. Uumpisahan na itong i-layout mamaya. Ayan, pinumpleto ko hapon lahat ng materialis.
Bali, ang ikakabit natin dito sa pinaka-close type niya ay stainless. Ngayon, titingnan muna natin, halimbawa, natapos na stainless, natapos na bubong, lilinisin natin, ilarap. Pagkalinis, obserbahan natin kung maganda, kung babagay. Pag bumagay, temporary yun muna. Pero pagka medyo hindi magmamat, saka natin papipinturahan ng ganito, pang army, ng patay. Ayan. Pati ba tawag dito? Ayan. Ganito pa rin ang magiging kulay niyan. Ayan. Maganda ka lalabasan nito kasi ito, sliding door. Tatanggalin ito eh. Power window na yan. Ayan. Ito. Tatanggalin ito. Kung ang salamin yung dati pag ganyan, pag pinalta natin, bali pataas na siya. Itong magagamit ito, pero ang gagamitin natin ay puro power window na siya. Remote na siya. Hindi na ganitong mechanical ang kalalabasan yan. Itong aalisin, ipapauwi na lang natin sa may-ari. Kasi tatagal itong buong frame na ito eh. Mawawala itong buong frame na ito. Magpapabricate tayo ng bago. Kaya ito, lahat ng aalisin, ipapauwi natin kila sir. Kasi hindi naman tayo nagamit ng ganito eh. Wala tayong paglalagyan. Eh sa kanila, baka bumili ulit sila ng ganito sa susunod para may reserva sila. Ayan. Okay na. Okay na. Yan muna ang ating update dito sa Crocs Motor. Salamat kaya. Okay, thank you rin.